King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 61. Ang hamon ni Zhao Linlong. Hindi masama. Sa unang mata pa lamang, si Master Ye ay nagbigay ng ganoong pahayag kay Zhao Fang. Bakit? Sumibol ang galit sa puso ni Zhao Linlong. Ang kanyang paglilinang ay ang pinakamataas at ang kanyang pagganap ay nakakuha lamang ng isang so-so lang na pagsusuri. Walang nagawa si Zhao Fang at nakatanggap siya ng hindi masama na pagsusuri. Zhao Fang. Ito si Master Ye mula sa Guanzhen Province at siya ang kumakatawan sa Guanzhen Palace na pumunta dito para pumili ng isang henyo mula sa Zhao Sect. Mas mabuting gumanap ka ng maayos, ito na ang pagkakataon mo para magsisi sa iyong mga kasalanan. Si Zhao Tiankang, ang pinuno ng sekta ay nagawang ngumiti, ngunit ang kanyang tinig ay medyo malas. Magsisi sa aking mga kasalanan. Malamig na tumawa si Zhao Fang sa kanyang puso, ngunit hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Nakikita ng isang ito si Master Ye. Magalang na yumoko si Zhao Fang. Tumanggaw si Master Ye at sumenyas na magpakita siya. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, huminga si Zhao Fang para pakalmeyan ang sarili. Ang kanyang kalmado ay higit pa sa iba, kahit si Zhao Linlong o Zhao Yufei ay hindi maikukumpara sa kanya. Maging si Zhao Fang ay hindi namalayan na may kakaibang aura na lumabas mula sa kanyang kaliwang mata papunta sa kanyang katawan at sa bawat kritikal na sandali, siya ay mananatiling kalmado. Nakita ang pagkagulat sa mga mata ni Master Ye nang mapagtanto niyang hindi simple ang kabataang ito. Flamen Metal Fist. Ang unang suntok ni Zhao Fang ay ang kanyang pinakapamilyar na kasanayan. Core Rank Martial Art. Nagulat ang mga henyo at matatandang naruroon. Ang pangunahing ranggo ng kasanayan ng kamao ni Zhao Fang ay lumampas sa pinakamataas na antas at nalampasan nito ang orihinal na kasanayan. Hindi masama. Si Master Ye ay muling tumanggo. Si Zhao Fang ay patuloy na sumuntok at walang kamalay-malay, pinagsama niya ang isa sa mga langit na aura dito. Ho! Ang simpleng suntok ni Zhao Fang ay tila naglalaman ng nagninangas na dragon. Sa sandaling nakalabas ang kamao, tila ganap niyang inilagay ang kanyang kapangyarihan sa isang punto. Para bang ang simpleng suntok na iyon ay naglalaman ng mas malalim na pananaw. Core Rank Martial Art. Hindi simpleng sanayin ito sa antas na ito. Tumanggo ang matanda, ngunit hindi nila ito inilagay sa kanilang mga puso. Gaano man ito ki-special, isa pa rin itong Core Rank Martial Art at hindi maihahambing sa pinakamataas na ranggo ng martial arts. Si Zhao Linlong ay may paghamak sa kanyang mga mata. Mabuti. Umalangaw sa silid ang tinig ng labis na kagalakan. Nagliwanag sa mga mata ni Master Ye ang pagkabigla at pananabik. Sa kanya nanggaling ang boses. Mabuti. Halos mamatay sina Zhao Tiankang at Zhao Linlong dahil sa mabulunan sa kanilang sariling mga hininga. Parang nakakita sila ng multo. Ang mga naunang pagsusuri ay nagpaunawa sa kanila kung gaano kahirap para sa kanya na magbigay ng magandang pagsusuri. Core Rank Martial Art. Paano naging posible ang ganitong klaseng kalokohan? Halos sumabog si Zhao Linlong. Mula sa kanilang level, hindi lang nila makita kung ano ang napaka-espesyal sa core rank ng kasanayan sa kamao ni Zhao Fang. Ha 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 ha. Mukhang ang henyo na gusto ko ay ikaw. Isang mahabang tawa ang pinakawalan ni Master Ye, iba na talaga ang ugali niya kumpara kanina. Salamat sa iyong pagsusuri. Si Zhao Fang ay natigilan din. Noong una, gusto niyang magsimula mula sa kanyang pangunahing ranggo na martial art, pagkatapos ay itayo hanggang sa Angry Dragon Fist at pagkatapos ay Star Finger. Ngunit noong siya ay gumaganap ng pangunahing ranggo na martial art, kahit papaano ay pinagsama niya ang dalawa. Sa aking paningin ikaw ang tunay na henyo. Bumaba si Master Ye mula sa kanyang upuan. Ikaw ang tunay na henyo. Habang sinasabi niya iyon, ang mukha ni Zhao Linlong ay naging sobrang pangit. Bakit? Sigaw ng ayaw sa puso niya. Si Zhao Fang ay nakakuha ng mas mahusay na pagsusuri mula sa isang pangunahing ranggo na martial art, paano siya papayag? My name is Yalin yun, baka pwede na tayong maging magkaibigan mamaya. Si Master Ye ay tila lubos na gumagalang kay Zhao Fang. Nalaglag ang panga ni Zhao Tiankang at ng mga matatanda sa eksena. Bakit ang isang 9th rank martial master at makikipagkaibigan sa gayong kabataan? Maging si Zhao Fang mismo ay natigilan.
Ang tanging naiisip niyang dahilan ay ang isa sa mga langit na aura. Nakumpirma na kung hindi mawala si Xin Wuang, kukunin din siya ni Master Ye. Master Ye, napakabait mo. Hindi alam ni Zhao Feng kung paano ipahayag ang kanyang sarili. Hindi siya nang ahas na ituring si Master Ye bilang kanyang kaibigan. Ito ay katulad ng isang langgam at isang elepante na magkaibigan. Hihihi, Zhao Feng, masyado kang mapagpakumbaba. Balang araw malalaman mo na may karapatan kang gawin iyon. Umiling si Ye Lingyon habang nakangiti. Sa sandaling ito, hindi siya mukhang mahigpit. Ang eksena ay nagpagulo sa iba. Lalo na si Zhao Linlong, galit na galit siya. Zhao Feng, handa ka bang sumali sa Guanzhen Corps? Tanong ni Ye Lingyon. Gusto man o hindi ba mga walang kwentang salita lang ito? Higit pa rito, masyadong maganda ang ugali ni Ye Lingyon. Malalim na nagsalita si Zhao Feng. Ang layunin ko ay umalis pa rin sa Sun Feather City at maranasan ang labas ng mundo, kaya payag ako. Ang pagpasok sa Guanzhen Palace ay hindi sumasalungat sa kanyang mga layunin. Ang laki ng Guanzhen City ay higit na nalampasan ang Sun Feather City at ito ay isang mas malawak na yugto para sa kanya. Mabuti, kung masipag ka, baka makatanggap ka pa ng mga personal na aralin mula kay Lord Guanzhen. Ngumiti si Ye Lingyon. Lord Guanzhen. Agad siyang pinasalamatan ni Zhao Feng. Bagamat nakatira siya sa Sun Feather City, narinig pa rin niya ang mga alamat ni Lord Guanzhen dahil siya ang pinakamataas na diktador sa radius ng 10,000 milya at naabot niya ang napakataas na antas sa martial arts. Maging ang Sun Feather City, ang sekta ng Zhao, ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang sekta ng Zhao ay walang anumang katayuan o karapatan na subukan at purihin ang mga taong ito. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Zhao Feng ang inggit na mga mata mula kina Zhao Linlong at Zhao Han. Nakapasok siya sa Guanzhen Palace at nagkaroon siya ng pagkakataon na makatanggap ng mga personal na aralin mula kay Lord Guanzhen. Paanong hindi sila magseselos? Maaaring itapon sina Zhao Han at Zhao Qi dahil alam nila ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Zhao Feng. Nakita nilang lahat ang pagganap ni Zhao Feng noong araw na iyon sa summit, kaya alam nila na wala silang karapatang pagsabihan siya. Ngunit mayroon pa ring isang tao at iyon ay si Zhao Linlong. Nag-alab sa kanyang puso ang pagseselos, ayaw at inggit. Bakit? Bakit? Sa mga tuntunin ng paglilinang, siya ang nangunguna sa mga nakababatang henerasyon. Sa mga tuntunin ng martial arts, nahawakan niya ang mga hangganan ng bahagyang holy martial arts. Kahit na may pagkakaiba pa rin sa pagitan nila, hindi niya mapapanood ang kanyang sarili na matalo sa pamamagitan lamang ng mga simpleng suntok ng core rank ni Zhao Feng. Hindi ako sang-ayon. Sa wakas ay sumabog ang galit sa puso ni Zhao Linlong. Namayani ang katahimikan sa loob ng silid. Linlong. Hindi. Sinubukan siyang pigilan ni Zhao Tian Kang at ng iba pa. Bagamat nalilito sila kung bakit si Zhao Feng ang pinili ni Ye Lingyon, hindi sila naglakas loob na tanungin siya. Bakit hindi ka sumasang-ayon? Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mukha ni Ye Lingyon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gagamitin ko ang sarili kong lakas para patunayan na mas malakas ako sa kanya. Hindi ba't iyon ang panuntunan ng mundong ito na ang malalakas lamang ang maaaring pumili? Tinitigan ni Zhao Linlong si Zhao Feng at pinalabas ang kanyang aura sa ika-6 na ranggo. Kung ito ay isang normal na ika-4 o ika-5 ranggo, sila ay natakot ngunit si Zhao Feng ay tila hindi naapektuhan kahit na ang kanyang paglilinang ay pinigilan. Ang malakas lang ang makakagawa ng mga panuntunan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, kung matalo mo si Zhao Feng, maaari ka ring pumasok sa Guanzhen Palace. Natawa si Ye Lingyon habang lumingon kay Zhao Feng. Kakakita ko lang ng iyong core rank martial arts at makikita ko ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban. Oo, Ginoo. Tumanggo si Zhao Feng. Magkaharap ang dalawa sa kwarto. Mula nang pumasok si Zhao Feng sa pangunahing sangay, hindi na nag-away ang dalawa. Ito ang unang beses nilang mag-away. Zhao Feng. Gagamitin ko ang lakas ko para patunayan na mas may karapatan akong pumasok sa Guanzhen Palace kaysa sa iyo. Sa pagtingin sa eksena, ang iba pang mga kabataan ay puno ng mga inaasahan. Ang isa sa kanila ay ang nangungunang henyo ng pamilya Zhao, habang ang isa ay dating pinakamataas na henyo ng pamilya Zhao.
Ang isa ay ang pinaka-talented sa Sunfeather City. Ang isa ay may pinakamataas na paglilinang sa mga nakababatang henerasyon sa loob ng Sunfeather City. Ito ang unang pagkakataon na magkikita ang dalawa sa labanan. Spatial Cloud Finger. Bulalas ni Zhao Linlong habang itinuro niya ang isang daliri na may lilang glow sa paligid nito. Kasabay nito, inactivate niya ang Shadow Step at nag-iwan ng after image kung saan siya orihinal na nakatayo. Star Finger. Isang asher na liwanag ang nagmula sa daliri ni Zhao Fang at nakipagbanggaan ng husto sa Spatial Cloud Finger ni Zhao Linlong. Boom! Ang dalawang peak-ranked martial arts ay nagtagpo sa isa't isa dahilan upang ang kanilang mga damit ay lumipad sa hangin. Teng! 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 Sabay na umatras ang dalawa. Umatras ng 5 hakbang si Zhao Linlong at naramdaman niyang tumutulo ang dugo sa kanyang lalamunan. Hindi rin ganoon kay aman si Zhao Fang, naramdaman niyang namanhid ang daliri na nakipagbangga kay Zhao Linlong. Star Finger. Ang ikatlong antas ng Star Finger. Paano niya ito naabot sa murang edad? Naunawaan ng mga matatanda kung gaano kakilakilabot ang Star Finger. Ang Star Finger ang pinakamakapangyarihang kasanayan sa martial arts library. Maraming tao ang nagsasanay nito, ngunit sa wakas ay ibinagsak nila ito dahil napakahirap itong matutunan at malaki ang tsansa nilang masaktan ang kanilang mga sarili. King of Gods, Kabanata 62. Ikatlong palapag ng Martial Arts Library. Mula sa unang hakbang, halatang may kalamangan si Zhao Fang. Talagang nakakatakot para sa isang taong may mababang paglilinang na makakuha ng mataas na kamay. May kalamangan si Zhao Fang dahil sa Star Finger at sa kanyang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan. Napabuntong hininga si Zhao Tiankang at hindi nag-abalang itago ang gulat sa kanyang mukha. Malakas din ang boses niya para marinig ni Zhao Linlong. Ang metal wall technique ni Zhao Fang ay umabot na sa ikalimang antas at mayroon siyang hindi maisip na kapangyarihan. Pinipigilan pa rin niya ang kanyang cultivation, kaya ang kanyang metal wall technique ay tila nasa pinakamataas na ika-4 na antas lang. Ang kapangyarihan ng kanyang Star Finger ay talagang mas malakas kaysa sa Spatial Cloud Finger ni Zhao Linlong. Hindi ako naniniwala. Si Zhao Linlong ay umungal at muling pinaikli ang kanyang inner strength. Sa maikling sandaling iyon, naabot na niya ang kanyang pinakamataas na estado. Kung ibang henyo lang dito malamang mamatay na sila. Third stance Star Finger. Ang mga mata ni Zhao Fang ay naging matalas ng may asher na liwanag na dumaloy sa hangin. Pew! Ang kanyang daliri ay naglaslas sa hangin at naging isang asher light. Poof! Poof! Pew! Ang open siba ni Zhao Fang ay nagpatalsik kay Zhao Linlong ng paulit-ulit. Wow! Sa ikawalong galaw, pumuti ang mukha ni Zhao Linlong at dumura siya ng isang subo ng dugo. Mula sa sitwasyon, tila hindi kayang makipagpalitan ng 10 suntok ni Zhao Linlong kay Zhao Fang. Ito ang pangalawang Xinwuang. Nagkatinginan sina Zhao Han at Zhao Qi at tumanggo ang kanilang mga ulo. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, sina Zhao Fang at Xinwuang ay parehong nauna at si Xinwuang ay umamin ng pagkatalo. Mula dito, makikita nila na ang lakas ni Zhao Fang ay mas mataas lamang kaysa kay Xinwuang at hindi mas mababa. Flowing Wind Stance. Sa ika-9 na galaw, nagbago ang aura ni Zhao Linlong. Ho! Isang makapal na lilang liwanag ang bumalot ng husto kay Zhao Fang. Anong klaseng galaw ito? Naramdaman ni na Zhao Qi, Zhao Han at Zhao Yufei na nanginginig ang kanilang mga puso. Maging si Zhao Fang, na may mataas na kamay, ay nakadama ng kaunting pressure. Maaaring ito ang bahagyang Holy Martial Art. Hindi nagtagal ay nabawi ni Zhao Fang ang kanyang kalmado at nagkondensasyon ng mas maraming enerhiya sa Star Finger. One-line Star Finger. Ang asher na liwanag ay dumating at umalis na parang bulalakaw. Ano? Natuto siya ng one-line Star Finger. One-line Star Finger. Ang killing move ng Star Finger. Kung natutunan na niya ito, hindi siya malayo sa ika-4 na antas. Laking gulat ng mga matatanda. Ang Star Finger ang pinakamalakas na kasanayan, ngunit ito rin ang pinakamahirap na matutunan ng sabay-sabay. Sa nakalipas na 100 taon, maraming mga henyo ang sumubok na matuto ng Star Finger, ngunit ang kanilang mga resulta ay pareho. Ang kanilang daliri ay maaaring nasira ang anyo o ang bilis ng pagkatuto nito,
kaya sa wakas ay sumuko na sila. Ang kasanayang ito ay hindi lamang mahirap, mayroon ding napakaraming panganib na kasama. Isang elder mula sa naunang henerasyon ang nagsabi na ang Starfinger ay nasa kalahating antas ng Holy Martial Art, ngunit ito ay masyadong mapanganib. Ngunit sa henerasyong ito, isang branch disciple ang natuto ng Starfinger. Pew! Ang one-line Starfinger ay naglaslas sa hangin at nabasag ang flowing wind stance ni Zhao Linlong. Nanginginig ang figure ni Zhao Linlong habang napunit ang manggas nito. Natalo ka. Huminto ang daliri ni Zhao Feng sa acupuncture point ng kanyang braso. Ang Starfinger ay naglalaman ng maraming mga kasanayan sa loob nito kabilang ang pagpindot sa mga acupuncture point at iba pa. Natalo ako. Nagulat si Zhao Linlong. Parang hindi niya naisip na matalo siya, sobrang laki lang ng pinagkaiba nila. Naisip niya kung gaano ito kabata kapag hindi niya inilagay si Zhao Feng sa kanyang mga mata. Hindi masama, maaari mo nang kontrolin ang iyong inner strength ng perpekto. Puri ni Yelin yun. Natagpuan niya si Zhao Feng ng higit na gusto niya pagkatapos ng labanang ito. Ang paghamon sa matataas na ranggo ay bihira maging sa lungsod ng lalawigan. Higit pa rito, si Zhao Feng ay tila hindi sumubok ng husto. Nagkatinginan si Zhao Tiankang at ang kanyang mga kasama at huminga ng malalim. Malinaw nilang nakikita na maaaring sirain ng one-line Starfinger ni Zhao Feng ang braso ni Zhao Linlong ngunit hindi niya ginawa iyon. Dito natapos ang labanan sa pagitan ng dalawang nangungunang mga henyo ng Sun Feather City. Tumingin si Yelin yun kay Zhao Feng, pagkatapos ay kay Zhao Yufei at mukhang nasiyahan siya. Kahit na namiss niya ang henyo ng pamilya Zin, nakakuha siya ng dalawa mula sa pamilya Zhao. Ang pagganap ni Zhao Feng ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Lumabas na kayong dalawa at ihanda ang inyong mga gamit. Sa 3 araw, pupunta tayo sa Province City. Sinabi ni Yelin yun sa dalawa. Sure. Naging blur si Yelin yun. Sa sumunod na segundo, nawala siya. Sobrang bilis. Nang hindi ginagamit ang kanyang kaliwang mata, ni hindi makita ni Zhao Feng ang kanyang anino. Kung aatake si Yelin yun, walang makakalaban kabilang ang pinuno ng sekta at ang mga matatanda. Iyan ba ang kapangyarihan ng ika-9 na ranggo? Kung gayon, gaano kalakas si Lord Guanzhen? Hindi mapigilan ni Zhao Feng na huminga ng malalim. Sect leader, may 3 araw pa. Kailangan kong bumalik sa Greenleaf Village. Nakatuon ang mga mata ni Zhao Feng kay Zhao Tiankang. Siya ay nasa ilalim ng mga utos ng pagkakulong mula sa pamilya. Pumunta ka. Bagamat si Zhao Tiankang ang pinuno ng sekta, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Ang salita ay tila hinugot ang lahat ng kanyang lakas. Ngayon si Zhao Feng ay isa sa mga tauhan ng Guanzhen Palace, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng anuman sa kanya. Ngunit umaasa kami na bigyan mo ng sagot ang pagkamatay ni Zhao Tiankang. Mula sa Starfinger na ginamit mo lang, may kakayahan kang patayin sila. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ni Zhao Tiankang. Sa sandaling ito, gusto lang niya ng sagot. Kahit na ang sagot ni Zhao Feng ay sumali siya sa pamilya Qiu, wala silang magagawa sa kanya. Si Zhao Chanjian ay talagang pinatay ko, ngunit hindi ko ipinagkanulo ang pamilya Zhao. Tumawa si Zhao Feng. Ikaw yun. Dati, naghinala lang sila at hindi talaga naniniwala na may kakayahan si Zhao Feng na patayin ang dalawa. Isang punto pa. Ang tunay na nakipagtulungan sa pamilya Qiu ay hindi ako. Kung gusto mong malaman ang sagot, maaari kang pumunta at maghanap ng ilang impormasyon mula sa lugar ni Zhao Chanjian. Iniwan ni Zhao Feng ang pangungusap na ito at pagkatapos ay lumabas ng silid. Maaaring ito ay bakas sa mga mukha nila ang pagkakaunawaan. Sa parehong araw, ang mataas na antas ng sekta ay agad na nagpadala ng mga lalaki upang iligtas ang pamilya ni Zhao Chanjian, kabilang si Zhao Yijan. Hindi alam ni Zhao Yijan kung ano ang nangyari, ngunit nakahanap sila ng ilang patunay sa loob ng pamilya na nag-uugnay sa kanila sa pamilyang Qiu. Sa wakas ang katotohanan ay natagpuan. Sa wakas ay napagtanto ng mataas na antas ng sekta ang hindi patas na pagtrato kay Zhao Feng. Kadalasan, wala silang pakialam, ngunit ngayon ay iba na. Napili si Zhao Feng sa Guanzhen Palace at mayroon siyang walang limitasyong kinabukasan, ang kanyang kinabukasan ang nagpasya sa kinabukasan ng pamilya Zhao.
Sa makatuwid, inutusan ng pinuno ng sekta si Elder Zhao na pumunta at aliwin si Zhao Fang. Ha 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 ha. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang mga ekspresyon ng mga mukha nila. Si Elder Zhao ay hindi nakaramdam ng simpatiya para sa kanila, sa halip, masaya siya. Oye, ang mataas na antas ay nagpasya na buksan ang ikatlong palapag ng martial arts library para sa iyo. Binawi niya ang isa pang balita. Ikatlong palapag ng martial arts library. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Ang resultang ito ay pasok sa kanyang inaasahan. Sa ikalawang araw, tatlong matatanda kasama si Elder Zhao ang dumating sa ikatlong palapag. Ang ikatlong palapag ay isang napakahiwagang lugar. Isang matanda lamang ang hindi makapagbukas nito. Ang sekta ay may mga tuntunin nito. Tatlong matatanda ang dapat magkasundo ng sabay-sabay upang buksan ito. Isang madilim na berdeng batong pinto ang daan patungo sa ikatlong palapag. Weng! Ang batong pinto ay umugang na parang may isang mekanismong nabuksan. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Agad na pumasok si Zhao Fang at natagpuan ang kanyang sarili sa isang silid na bato. Sa dingding, may mga kakaibang larawan na nakaukit dito. Ang ilan ay gumagalaw habang ang ilang mga lugar ay malabo. Sa ilalim ng pinagsamang kapangyarihan ng tatlong martial masters, tila nabuhay ang larawan. Flowing Wind Stance, Tornado Stance, Partial Wind Stance, Burning Wind Stance. Ang bawat larawan ay may iba't ibang paninindigan dito, ngunit dahil sa edad nito, ang mga larawan ay hindi masyadong malinaw. Naramdaman ni Zhao Fang na kahit nasa kapangyarihan ng tatlong martial masters, hindi ito sapat upang ganap na i-activate ang mga larawan. Ang mga serye ng mga larawan ay pinagsama upang bumuo ng isang kompletong holy martial art, ngunit ang pader ay medyo malabo at walang sapat na kapangyarihan upang ganap na maisaaktibo ito. Mabilis na iniskan ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang mga larawan. Zhao Fang, maaari lamang nating mapanatili ito sa loob ng 30 paghinga. Kung maaari kang makakuha ng anumang bagay mula dito, ang lahat ay nasa iyo. Ang boses ni Elder Zhao ay narinig mula sa labas. 30 hininga. Tumibok ang puso ni Zhao Fang. Shua. Kaagad, itinulak niya ang kaliwang mata sa maximum at pumasok sa enhanced vision mode. Sa ilalim ng kanyang kaliwang mata, mas naging malinaw ang mga larawan sa dingding na bato. Kopya. Naglabas ng salita si Zhao Fang at ang isa sa mga larawan ay naabsorb sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. King of Gods, Kabanata 63. Matagumpay na pagbabalik. Isang larawan ang lumitaw sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Kinopya niya ang larawan sa kanyang isipan at bagamat hindi ito kompletong holy martial art, nalampasan pa rin ito ang peak rank martial arts. Flowing Wind Stance. Nakita ni Zhao Fang ang pangalan sa ilalim ng larawan. Ang hakbang na ito ay kapareho ng ginamit ni Zhao Linlong noon, ngunit ang huli ay nahawakan lamang ang mga gilid nito. Hindi nagtagal, lumitaw sa isip niya ang pangalawang larawan. Ang tanawin ng pangalawang larawan ay mas komplikado kaysa sa una. Ang pangalawa ay ang Tornado Stance. Matagumpay na nakopya ni Zhao Fang ang larawan sa kanyang isipan. Ngunit nakaramdam siya ng pagod. Kung mas komplikado ang bagay na kinopya niya, mas maraming enerhiya sa pag-iisip ang kukunin nito. Ang ikatlo ay ang Partial Wind Stance. Kinagat ni Zhao Fang ang kanyang mga ngipin at pilit na kinuha ang larawan sa kanyang isipan. Mas komplikado pa ang isang ito kaysa sa kanina at sa oras na ito, mas lalo siyang nakaramdam ng pagod. Lumalabas ang malamig na pawis mula sa noo ni Zhao Fang, sa natitirang enerhiya niya, halatang hindi niya kayang kopyahin ang pang-apat na larawan. Huminga siya ng malalim at pumikit. Pagkatapos ay pinaikot niya ang air crossing breathing technique para makarecover. Sa labas ng silid, 30 paghinga lamang ang kayang suportahan ng tatlong matatanda sa silid at lumiliit ang oras habang lumilipas ang bawat sandali. 10 paghinga. 15 paghinga. 20 paghinga. Ang oras ay umabot sa limitasyon. 25 paghinga. 26 na paghinga. 27 paghinga. Pabilis ng pabilis ang paghinga ni Zhao Fang. Sa ngayon, nagsimulang maglaho ang pagod. Sa huling 2 paghinga. Burning Wind Slice.
Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang bumukas at isang mahinang berdeng ilaw ang lumitaw sa kanyang mata habang pilit niyang kinokopya ang ikaapat na larawan. Hong! Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang kanyang kamalayan na tinakbo ng isang pader ng apoy. Ang magulong nagniningas na hangin ay tila winasak ang anumang bagay at lahat ng nasa landas nito. Ang kapangyarihan ba na ito ay nasa loob ng mga limitasyon ng mga cultivator? Naramdaman ni Zhao Feng na natuyo ang kanyang bibig at para bang ang lahat ng tubig sa kanyang katawan ay sumangga. Ngunit sa katotohanan, hindi siya nasaktan sa anumang paraan. Ito ay isang ilusyon lamang. Shua! Ang pang-apat na larawan ay kinuha sa kanyang kaliwang mata. Tapos na. Pagod na bumagsak si Zhao Feng sa kanyang baywang. Sa halos parehong oras, binawi ng tatlong matatanda sa labas ang kanilang inner strength. Weng! Ang mga larawan sa dingding ay muling tumahimik at tumigil sa paggalaw. Parang ordinary pictures lang ang mga iyon. Gaano karaming insight ang nakuha mo? Tanong ng tatlong matatanda sa labas. Mga insight. Natigilan si Zhao Feng, talagang hindi pa siya nakakakuha ng anumang insight mula sa ikatlong palapag. Ayos lang. Ang mga larawang ito ay medyo malabo at ang karamihan sa mga henyo na nasa loob ay halos walang nakuha. Naaaliw si Elder Zhao. Wala silang naramdamang kakaiba nang hindi nakakuha ng anumang insight si Zhao Feng. Oo, kahit na ginawa mo, ang maliit na halaga na nakuha mo ay hindi pa rin mas mahusay kaysa sa isang pinakamataas na ranggo ng martial art. Ang isa sa mga matatanda ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang ikatlong palapag ay hindi kailanman binuksan para sa dalawang kadahilanan. Una, kailangan nito ang kapangyarihan ng tatlong matatanda ng sabay-sabay at maaari lamang nilang mapanatili ito sa loob ng 30 paghinga. Pangalawa, ang Holy Martial Art ay masyadong malabo at ang mga insight na nakuha ay masyadong maliit. Ang 30 paghinga ay masyadong maikli para sa sinuman upang ganap na makakuha ng anuman. Salamat sa mga matatanda sa inyong pagsusumikap. Si Zhao Feng ay tila hindi nabigo. Oo. Totoo na wala siyang nakuha sa loob ng 30 paghinga, ngunit kinopya niya ang lahat ng 4 na larawan sa kanyang isip. Pag-uwi, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at unang tumutok sa pagbawi ng kanyang mental energy. Pagkatapos, nang ang kanyang mental energy ay umabot sa pinakamataas na estado, sinimulan niyang tingnan ang 4 na bahagyang Holy Martial Art na kasanayan. Hindi kumpleto ang Holy Martial Arts ng 4, may mga parte silang kulang at malabo. Ngunit kahit noon pa man, naramdaman ni Zhao Feng na hindi ganoon kahirap ang mga kasanayang ito. Ang una at pangalawang stance ay mas madali kaysa sa kanyang Mysterious Wind Palm at ang pangatlong stance ay kapantay nito. Ang ikaapat na stance ay naglalaman ng kalooban na sirain ang lahat. Kahit na ito ay hindi kumpleto, ito ay lumampas pa rin sa mga limitasyon ng katawan ng tao. Makalipas ang mga ilang taon, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng at umiling. Naiintindihan lang niya ng lubusan ang unang hakbang, Flowing Wind Stance, ngunit ang buong pag-unawa sa kasanayang ito ay walang gaanong epekto sa kanyang kabuuang lakas, hindi ito kasing ganda ng pag-aaral ng isang peak-ranked martial art. Ito ay dahil ang unang tindig na Flowing Wind Stance ay isang support skill, hindi ito isang offensive o defensive na kasanayan. Dahil dito, hindi gaanong pinag-isipan ito ni Zhao Feng. Bagamat may pakiramdam siya na kahit na ang 4 na kasanayang ito ay maaaring hindi na magamit sa kanya ngayon, ito ay magiging sa hinaharap. Sa umaga ng ikalawang araw, si Zhao Feng, kasama ang kanyang mga magulang, ay bumalik sa Greenleaf Village. Sa isa pang 2 araw, aalis siya sa Sun Feather City at pupunta sa Guanzhou Province City na libu-libong milya ang layo. Sa isang kisap mata, halos 1 taon na ako sa main branch. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na alalahanin na siya ay isang cultivator. Lamang ng unang ranggo nang siya ay pumasok. Sa loob ng 1 taon, tumaas siya ng mabilis at umabot sa ika-6 na ranggo. Sa iyong paglilinang at edad walang makakapigil sa iyo sa Greenleaf Village. Sinabi ng kanyang ama na si Zhao Tianyang. Parehong ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang ang kanilang anak. Ang pinuno ng sekta ng sangay ay si Zhao Kaiyuan, isang matandang lalaki na umabot sa ika-4 na ranggo. Bukod sa kanya, ang pinakamalakas ay nasa ika-3 ranggo. Nang makatanggap sila ng balita ng pagbabalik ni Zhao Feng,
personal na lumabas ang padre de pamilya para batiin siya. Sa pag-iisip noon, si Zhao Feng din ang nangungunang henyo ng Greenleaf Village. Ngayon siya ay bumalik na parang bayani. Hindi nagtagal, pumasok sila sa pavilion ng branch sect. Ang gusaling ito ay hindi malapit sa kung ano ang gusali ng pangunahing sekta. May mga butas-butas na ito kahit saan dahil sa edad nito. Fenger, ang mga tagumpay mo ngayon ay higit pa sa inaasahan ko. Hindi napigilan ni Zhao Kayuan na mapasigaw. Sa loob lamang ng maikling isang taon, naabot ni Zhao Feng ang ikalimang ranggo at siya ang pinakamalakas sa branch sect. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Karaniwan, ang mga kabataang inirerekomenda ng sekta ng sangay ay pinababalik. Sa totoo lang, ang mga elder ng branch sect ay hindi naglagay ng labis na pag-asa sa kanila. Bahagyang natigilan si Zhao Feng nang malaman niya ang katotohanan. Hindi man lang naisip ng mga matatanda ng Greenleaf Village na maging isa siya sa mga henyo sa pangunahing sekta, naghanda pa sila para sa pagpapabalik sa kanya. Habang nagsasalita ang mga tao ay nagmula sa labas ng main gate ang mga hiyawan at hiyawan. Anong nangyari? Napataas ang kilay ni Zhao Feng at natigil ang pag-uusap sa silid. Ulo ng sekta, ang mga kalalakihan ng pamilya ni Liu ay dumating muli para sa gulo. Dumating ang ilang kabataang puno ng mga pasaang mukha. Nakakatawa. Tumayo ang padre de pamilya na si Zhao Kayuan. Pamilya ni Liu. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ni Zhao Feng. Ipinanganak siya sa Greenleaf Village at kaya pamilyar siya sa pamilya Liu. Sa nakalipas na 10 taon, ang pamilya Liu ay mabilis na bumangon at lumawak ang lakas at sila ang naging pinakamalaking pamilya sa loob ng Greenleaf Village. Kahit na ang Greenleaf Village ay hindi maikukumpara sa Sunfeather City, sila ay isang puwersa pa rin na dapat isaalang-alang. Naalala ni Zhao Feng na may mga alingaw-ngaw ng 2 hanggang 3 cultivator ng ikalimang ranggo sa pamilya Liu. Sa nakalipas na taon kinuha ng pamilya Liu ang mga ari-arian ng maraming pamilya at ngayon gusto nilang bilhin ang minahan namin sa halagang 3,000 pirasong pilak lamang. Puno ng galit na sabi ni Zhao Kayuan. Hihihi. Ang pamilya Liu ay may lakas ng loob. Malamig na tumawa si Zhao Feng pagkatapos ay lumabas. Fenger, huwag magmadali. Ang pamilya Liu ay mayroon na ngayong cultivator sa ika-6 na ranggo. Sinubukan agad siyang pigilan ng pinuno ng sekta. Si Zhao Feng ay malakas, ngunit siya ay isang tao lamang. Paano niya lalabanan ang pamilya Liu? Ang pamilyang Liu lamang ay mayroong 10 martial artist. Ang 2 ay umabot sa ika-5 at ngayon ang isa ay umabot sa ika-6. Angry Dragon Fist. Sa labas ng gate ay sinuntok ni Zhao Feng ang isa sa mga cultivator mula sa pamilya Liu. Ito ay ika-5 ranggo. Magkasama ang bawat pag-atake. Bulalas ng pinuno. Agad na sumugod ang grupo kay Zhao Feng. Mabilis. Suportahan si Fenger. Parehong bulalas ni na Zhao Tianyang at Zhao Kayuan. Nauwi sa gulo ang sitwasyon. Hayaan mo akong lumaban mag-isa. Mula sa karamihan, sumigaw si Zhao Feng. Boom boom boom. Ang kanyang binti ay agad na nagpadala ng maaaring cultivator ng pamilyang Liu na lumilipad. Hinarap ni Zhao Feng ang 10 tao ng mag-isa. Sino man na dumating sa loob ng kanyang saklaw ay tumanggap ng bali ng mga paabilang kapalit. Hindi nagtagal ay naging blur si Zhao Feng at pinatumba ang pinuno. Young Master. Patawarin mo kami. Ang grupo ay lahat ay natalo ng isang tao. Sa gitna ng hiyawan at alikabok, tila napakagwapo at matangkad ng figurang iyon. Hahaha. Sa wakas ay nagpakawala ng tawa ang mga tao mula sa branch sect. Umiling si Zhao Feng, masyadong mahina ang mga taong ito. Talagang darating ang pamilyang Liu na iyon para maghayganti. Hindi ba dapat patibayin muna natin ang ating mga depensa? Tila nabalisa si Zhao Kayuan. Ang pamilyang Liu ay pagkatapos ng lahat ng pinakamalakas na paksayon sa Greenleaf Village at halos 10 beses itong mas malakas kaysa sa pamilya ng Zhao Branch. Ipagtanggol. Malamig na sinabi ni Zhao Feng. Bakit kailangan nating ipagtanggol? Bakit hindi na lang natin sila puntahan? King of Gods, Kabanata 64. Sino ang mangangaso? Bakit natin ipagtanggol? Dapat tayong pumunta at patayin silang lahat. Ang mga salita ni Zhao Feng ay nagulat sa iba.
Atakihin ang pamilya Liu. Si Zhao Kayuan ay puno ng takot. Hindi. Ang pamilyang Liu ay ang Diyos ng Greenleaf Village. Sa kanilang isip, ang pamilya Liu ay walang kapantay. Ang tanging nagawa nila ay ipagtanggol. Kung tungkol sa pag-atake, hindi sila naglakas loob na isipin ito maliban kung iniisip nila na ang kanilang buhay ay masyadong mahaba. Iwan mo na sa akin ito. Nag-iwan si Zhao Feng ng after image kung saan siya nakatayo. Sa susunod na sandali, tumalon siya sa bubong at nawala sa ilang paghinga. Hindi maganda. Nakaramdam ng pagkabalisa sina Zhao Kayuan at Zhao Tianyang. Paano matatalo ng isang kabataan ang pamilya Liu? Sundan siya. Sa loob ng kwarto, naghiyawan ang dalawa. Gayunpaman, walang sino man sa Greenleaf Village ang makakahabol kay Zhao Feng. Kahit ang bilis ni Zhao Kayuan ay wala pa sa kalahati niya. Sa labas, inikat ni Zhao Feng ang lightly floating ferry at humiga sa pagitan ng mga puno. Halos hindi nakalapat ang mga paa niya sa lupa habang tumatakbo. Ngayon, ang kanyang lightly floating ferry ay umabot na sa mataas na antas. Ngunit kapag ginamit niya ang kasanayang ito, magagamit ni Zhao Feng ang flowing wind stance dito. Ang flowing wind stance ang pinakamadaling ilipat sa apat na hindi kumpletong holy martial arts. Sa sandaling ito, kapag ginamit niya ang flowing wind stance at lightly floating ferry ng magkasama, ang kanyang figure ay naging mas matulin at mas maliksi na parang siya mismo ang hangin. Teng! Naramdaman ni Zhao Feng na gumaan ang kanyang katawan at ang mga paglukso na ginawa niya ay naging mas makinis. Sa isang iglap ay muling tumaas ang kanyang bilis. Shua! Isang malabo ang dumating at umalis sa hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang kanyang kaligayahan, ang flowing wind stance na ito ay may napakagandang epekto. Sa makatuwid, makikita na si Zhao Linlong ay nawala sa tamang landas nang mapagkamalan niya itong isang nakakasakit na kasanayan. Greenleaf Village, Pamilya Liu. Elder, dumating ang isang henyo mula sa pamilya Zhao at nasaktan ang ating mga kapatid. Nagmamadaling sabi ng isang cultivator ng pamilya Liu. Ang maliit na pamilyang Zhao ay nangangahas na saktan ang ating mga tao. Isang medyo malayong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa loob ng silid. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan pa siyang uminom sa teacup niya. Siya ang hari ng Greenleaf Village at lahat ng nangahas na hamanin sila nitong mga nakaraang taon ay nawala lahat. Ang isang paksayon tulad ng pamilya Zhao ay isa lamang langgam sa mata ng pamilyang Liu. Kung hindi dahil sa pangunahing sekta ng Zhao, kinuha na ito ng pamilya Liu. Elder, kailangan mo kaming tulungan. Hindi ka nila inilalagay sa kanilang mga mata. Ang mga mandirigma ng pamilya Liu ay umiyak. Sabihin sa pamilya Zhao na bibigyan natin sila isang araw para ibigay ang kabataang iyon o kung hindi. Malamig ang boses na lumabas mula sa taong grasa. Oo. Ang mga ekspresyon ng mga mandirigma ng pamilyang Liu ay naging masaya. Hindi maganda. Dumating na ang kabataan ng pamilya Zhao. Sa mga sandaling ito, ang mga hiyawan ay mula sa labas. Plop. Isang malabo ang pumasok sa mansyon ng pamilya Liu at kahit isang galaw niya ay walang makakapigil. Lider ng sekta. Pumasok na ang kabataan sa mansyon at nasugatan ang 10 hanggang 20 tao. Nagkagulo sa mansyon. Sa loob ng lounge ng pamilya Liu. Ang ulo ng pamilya na si Liu Guirong ay nakaupo kasama ang 2 matatanda at ang ika-6 na ranggo. Masyadong mabilis ang lalaking iyon. Sabi ng isang matanda na kasing payat ng isang sangay. Kailan nagkaroon ang pamilya Zhao ng napakatalino na kabataan? Solemn na ang ekspresyon ng medyo mataba na matatanda. Sa kanilang ika-5 ranggo na paglilinang, hindi nila makita kung paano siya gumalaw. Buti na lang sa sandaling ito, naging kalmado na naman ang mansyon dahil hindi na nagpakita ang binata. Ang mga mata ng lahat ay nabaling sa pinuno ng sekta, na may pinakamataas na paglilinang. Maputi ang buhok ni Liu Guirong, ngunit may ayos pa rin siyang mukha. Sa bilis, hindi ako mas mabilis kaysa sa kanya. Paano ito naging posible? Naninikip ang kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ni Liu Guirong ay umabot sa ika-6 na ranggo, kalahating taon na ang nakalipas at siya ang naging pinakamalakas na tao sa Greenleaf Village. Ano kayang gagawin nila?
Nadama ng pamilya Leon na ito ay medyo mahirap. Halata naman, kung haharapin niya ako, sigurado akong mananalo ako. Tanging ang pinuno ng sekta ang binubuo. Kung maglakas loob na pumunta dito ang brat na yan, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik. Naghiyawan ang lahat. Sa sandaling ito, 80% ng mataas na antas ang naruroon at ang lakas ng mga ito ay maaaring durugan ang anumang puwersa sa loob ng Greenleaf Village. Kung dumating ang kabataang iyon mula sa pamilya Zhao. Ito ang planong itinakda ni Liu Guirong. Hahaha, sama-sama kayo. Iyan ang pinakamahusay. Iniligtas mo ako sa hirap na hanapin kayong lahat. Isang batang tawa ang nagmula sa bubong. Nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng mga cultivator na naruroon. Kailan siya nakarating sa bubong? Boom! Nanginginig ang bubong nang may binatilyong butas ito at lumapag sa gitna ng silid. Ang tao ay si Zhao Feng. Ang kanyang landing point ay ang eksaktong gitna ng silid, na nangangahulugan na siya ay napapalibutan. Hahaha! Salamat sa pagpunta. Ang medyo matabang matanda ay umungal sa tuwa. Sumili ang mga ngiti sa mukha ni Liu Guirong at ng mga payat na matatanda. Ang iba pang 6 na cultivator sa ika-4 na ranggo ay puno rin ng pananabik. Ikaw ay talagang mahusay, ngunit medyo bata pa. Nakaharap kay Liu Guirong, sinabi niya sa kanya na siya ang mananalo. Kung hindi direktang lumabas si Zhao Feng, wala silang magagawa sa kanya dahil napakabilis niya. Ngunit ngayon, ibinigay ni Zhao Feng ang kalamangan na iyon at hinarap sila ng direkta. Sa sandaling ito, nakatingin sila kay Zhao Feng na may mga may kapansanan na mukha. Agad na naunawaan ni Zhao Feng ang nangyayari. Mukhang hindi mo naiintindihan kung sino ang mangangaso at kung sino ang hinuhuli. Ngumiti si Zhao Feng. Brat, mamatay ka. Nilapitan siya ng mga cultivator, puno ng pananabik. Tanging ang pinuno ng sekta ang may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit si Zhao Feng ay napapalibutan na, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Ibaba mo siya. Howling Tiger Fist. Stone Shattering Palm. Flying Cloud Leg. Ang grupo ng mga cultivator ay gumamit ng iba't ibang kasanayan upang salakayin si Zhao Feng. Hinarap ni Zhao Feng ang pag-atake ng 6 na tao ng sabay-sabay. Si Liu Guirong at ang 2 elder ay binantayan ang mga labasan upang pigilan si Zhao Feng sa pagtakas. Pang! Pang! Bang! Iba't ibang kasanayan ang dumapo kay Zhao Feng. Metal Wall Rebound. Ang buong katawan ni Zhao Feng ay naging malametal at ni-rebound ang mga pag-atake. Crack! Ang tunog ng pagkabasag ng mga buto ay hindi natapos. Plop! 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 Ang 6 na lalaki ay nahulog sa lupa. Lahat ay malubhang nasugatan. Nagulat ang 2 matanda at si Liu Guirong sa eksena. Paano? Paano niya nagawa ito? Sigaw ng matabang matanda. Ikaw na. Humarap si Zhao Feng sa 3. Sir, pwede po tayong mag-usap sa diplomatikong paraan. Isang ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak ang lumitaw sa mukha ni Liu Guirong. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng ay higit pa sa kanilang nalalaman. Maging si Liu Guirong ay walang tiwala na matalo si Zhao Feng. Bibigyan kita ng isang araw para kunin ang lahat ng lalaki ng pamilya Liu at lisanin ang Greenleaf Village o kung hindi ay mapilayan ko ang lahat ng iyong cultivation. Sabi ni Zhao Feng. Siya ay nanirahan sa Greenleaf Village sa halos buong buhay niya at alam niya kung paano karaniwang kumilos ang pamilya Liu. Sa makatuwid, ang parusa kay Zhao Feng ay itinuturing na medyo magaan. Oo, oo. Agad na sumagot si Liu Guirong at tumingin sa 2 matanda. Madali silang pumayag dito. Tulad ng iniisip ni Zhao Feng. Smash ang wind palm. Ang inner strength ni Liu Guirong ay sumabog habang siya ay nagpaputok ng isang mataas na antas ng martial art sa noo ni Zhao Feng. Mamatay. Ang 2 matanda ay sumalakay mula sa magkabilang panig. Sa ilalim ng maikling distansya at galit na pag-atake ng 2 ika-5 ranggo sa isang ika-6 na ranggo, maging si Zhao Feng ay nahuli. Bata, masyado ka pang bata. Histeryosong tumawa si Liu Guirong habang ang palad niya ay umabot sa noo ni Zhao Feng. Tanga. Malamig na tumawa si Zhao Feng at nag-iwan ng after image kung saan siya orihinal na nakatayo. Hindi maganda. Ang mga pag-atake ni Liu Guirong at ng 2 elder ay hindi lahat,
hindi man lang nila nahawakan ang mga damit ni Zhao Fang. Shua. Sa susunod na sandali, muling lumitaw si Zhao Fang sa gitna ng tatlo sa parehong posisyon tulad ng dati na parang ang oras ay umagos pabalik. Ano? Bumaha ang malamig na pawis sa likod ni Liu Guirong at ng dalawang matanda. Mataas na ranggo ng martial arts. Pinakamataas na antas. Halos hindi napigilan ni Liu Guirong ang mga salitang ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto na nila kung gaano talaga katikat ang kabataang ito.